Ha? Ano yung pagkain na yun? Yan yung salita naman ng Diyos. Kasi, hindi lamang sa pamagitan ng tinapay, di ba, nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. No? Napakahalaga po kasi sa atin yun. No? Kasi habang tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan, kailangan iniisip din natin yung magiging future natin. No? Kasi yung buhay natin dito sa sanlibutan, hindi po dyan natatapos yung ating pong buhay. No? Bakit? Pag namatay tayo, tapos na ba yun? Ha? Biblically speaking, ano ba ang magiging kalagayan ng isang tao pagtapos mamatay? Ano ang kasunod niyan? Ano yan, sister? Yan. Kala ko nakalimutan niyo na eh. Ilang buwan na ba akong wala dito sa Manila? Magdadalawang buwan yata eh. Dalawang buwan lang. Kaya long time no see, no? Bagaman hindi po tayo nagkikita ng mukhaan, no? May pagkakaisa pa rin po tayo sa pananampalataya. Yun yung napakahalaga po sa atin. No? Kasi sa pananampalataya, no? Ano bang nagagawa ng pananampalataya nga pala? Balik-aral tayo. Nga? Ano po yun? Ano po yung nagagawa ng pananampalataya? Siyang kapanatagan. Yan, kapanatagan. Ano pa? Yan, sa mga kapanatagan, sa mga bagay na hindi nakikita. Ano pa? Sige nga, magbigay po tayo ng ano para makapag-aralan po tayo. Para yung mga bagay na napag-aralan po natin, yung mga nakaraan, ibabalik sa ating pong mga isip, saka sa ating pong mga puso, no? Para maisakabuhay po natin. Kasi hindi natin kailangan yung magsiibig ng salita, yun ang dilaman. Ayun yung sinasabi ni Apostol Juan. Kundi ng gawa at ng katotohanan. Diba? Yung mga pinag-aaralan po natin, kinakailangan, isinasakabuhay po natin yan. Hindi yung basta nakikinig lang tayo. Amen. Amen. No? Pero pagdating dun sa mga gawa, hindi natin isasagawa. Nagiging useless. No? Ngayon, ano bang magagawa ng pananampalataya? O sige, bago natin masagot yan para ma-remind sa inyo. Ha? Para ma-remind sa inyo. Di ba si Kristo nagsalita? Basahin ninyo 1:16, versikulo 33. 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin. Mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ito ay mayroon kayong kapighatian. Ano sinabi ni Kristo? Ha? Sa sanlibutan ito ay meron tayong kapighatian. Ano ba yung mga kapighatian yan? Nandiyan na lahat. Yung mga pinanggagalingan ng pighati natin, yung kabigatan. No? Nandiyan yung kahirapan. Nandiyan yung mga mahigpit na mga pagsubok. Nandiyan yung mga karamdaman, nandiyan yung mga problema sa buhay, nandiyan lahat. No?
Kaya sinasalita ni Kristo ang mga bagay nito upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan? Yung kapanatagan natin. Bagaman meron tayong mga naranasan mga ganyan sa buhay natin, no? Nandun pa rin yung kapayapaan. No? Ibig sabihin, pag meron kang kapayapaan, mababalisa ka ba? Eh, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Gaganon pa ba yung isip mo? No. Kasi, una pa lang, kinilita na ng Kristo sa atin, kaya niya sinasabi ang lahat ng mga bagay nito para magkaroon tayo ng kapayapaan sa Kanya. Kaya yung mga bagay na sinasalita niya yun, sa sanlibutan ito, meron tayong kapighatian. No? Nandyan yung hapis, yung pagluha, nandyan lahat. Kaya yung pagiging kay Kristo, hindi yung kasarapan ng buhay. No? Hindi yung kaginhawahan. Iniisip sa iba, ay, asampalataya nga ako kay Kristo para yumaman ako. No? Hindi ganun. Pag na kay Kristo ka kasi, pansinin ninyo simula dun sa mga naging alagad ni Kristo, ano yung nakita natin sa kanila? Ha? Sa mga apostol niya. Ano ba yung mga pangyayari sa mga apostol niya? Naging masarap ba yung buhay nila? Walang tiyak na tirahan. Yan. Gulay ni Tagdan eh. Oo. Lagi Puro, pagdurusan. nagugutom. Oh? Yun yung mga dinanas ng mga nakikristo. Maging si Kristo. Diba? Dumanas ng hirap. No? Swerte na lang natin kung nakikristo tayo, eh meron tayong mga biyaya at mga pagpapala. No? Swerte na natin yun. Pero ang tunay na nakikristo talaga, no? Dumadaan yan sa mga, kapighatian. Kasi yan yung sinalita ng Kristo eh. Sa sanlibutan ito'y mayroon kayong kapighatian. Kung nakakaranas tayo ng kalungkutan, yan sa mga kapighatian. Kung dumaranas tayo ng mga karamdaman, kasama yan doon sa mga kapighatian. No? Kung nakakaranas tayo ng ng mga kagutom, no? Doon sa mga pagsubok. Kasi, kaya dumarating sa atin yan, no? Inahahanin tulad kasi tayo dun sa isang binto na kung paano siya sinusubok sa pamagitan ng apoy para makita yung kanyang kakinangan. No? Ganon din sa atin, kaya tayo sinusubok para makita rin ng Diyos sa atin, tayo ba ay magiging karapat-dapat sa Kanya. Kaya ngayon pananampalataya, no? Yung tanong natin kanina, ano bang nagagawa ng pananampalataya? Kasi sabi ni Kristo dito, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Paano ba? Nandito sa puso natin, nasa isip natin. No? Kasi walang kwenta yung buhay natin kung hindi natin alam yung yung pananampalataya kay Kristo. Walang kabuluhan yung buhay natin. Kahit nga makamit natin yung buong sanlibutan, kahit yung buong yaman ng sanlibutan, makamit natin yan. No? Kung wala tayo kay Kristo, walang kabuluhan ng lahat ng mga bagay na yan. Kaya kapag na kay Kristo ka, may pagkain ka na, may pananamin ka, diba? Kumakain ka 3 beses sa araw, okay na yun. Malaking pagpapala na yun eh. No? Napakalaking pagpapala na yun sa atin. Kasi yung buhay natin dito, ano lang yan eh, may katapusan yan. Mabuhay tayo ng 50 years, swerte na nga yun, mahaba na yun.
Mabuhay tayo ng 60, 70. No? Swerte na natin yun. Pero ang napakahalaga po sa bawat isa sa atin, yung makabahagi tayo dito sa ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Ano yun? Yan, yung buhay na walang hanggan. Paano natin makakamit yun? Kasi sabi ni Kristo, no? Laksan ninyo ang inyong loob. Paano kung mahina yung loob natin? Hindi natin nataig yung sanlibutan. Dapat ba tayo dun kay Kristo? Tumanggap dun sa pangako na nasa Kanya? Na ipinagkaloob ng Diyos? Ha? Ano bang hindi? Diba? Kasi hindi natin nataig yung sanlibutan eh. Ngayon, anong gagawin natin ngayon? Para madaig natin yung sanlibutan. Kasi, yung sanlibutan, nandyan lahat ng kasamaan. Minsan nga, diba? Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga pagsubok na dumarating sa iyo. Diba? Sino na ba yung mga nakaranas yan? Sunod-sunod, di pa tapos yung isa, meron na naman. No? Halimbawa, isa pa lang nararanasan mo. Hindi pa tapos yung isa na yun, nadagdagan na naman, naging dalawa. Hindi pa tapos yung dalawa, naging tatlo, naging apat. Eh kung nakaranas ka ng ganun, baka mamaya sabihin mo, gaya ng sinasabi ng iba, Panginoon, bakit ako pa? Baka ganun na maisip mo. Pero kung alam mo yung salita ni Kristo, pagagalang ka pa niyan. Totoo yun. O, basahin po natin. Sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 13. Pakibasa nga po ulit. Kasi, sino naman? Sister Linlin. 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 12. Hanggang 13 po yan. So, tandaan po natin ito ha. Napakahalagang bagay po sa atin yan. Para hindi po tayo mabalisa, hindi tayo matakot. Ang tama yung kinanta natin kanina dyan. Mag-ingat sa likong daan, huwag mabalisa at matakot. Diba? 1 Pedro 4:12 hanggang 13. Kasi Brother Joji na lang. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay, routine, kundi kayo'y magalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay magalak kayo ng malabis na galak. Diba? Kung hindi natin alam yung salita ng Diyos, no? Pagka dumadanas tayo doon sa mga may higpit na mga pagsubok na yan, kung hindi natin kilala yung salita ng Diyos, mawawalan tayo ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng hinanakit mismo sa Diyos. Sabi pa natin, Panginoon, bakit ako pa? Diba? Panginoon, marami naman dyan. No? Ang dami ko ng paghihirap, bakit patuloy niyo akong pinahihirapan? Diba? Ganun naman sabi. Pag walang pagkakilala sa Diyos. Pero pag nakakakilala tayo sa Diyos, dahil nandun sa kanyang mga salita, kahit ilang pang mga pagsubok na daanan natin, matutuwa pa tayo, magagalak tayo. Kasi ang nasa isip natin yung salita ng Diyos. Ano yun? Yung sinasabi niya sa versikulo 13. Ulitin lang ano natin para marinig po ng lahat. 1 Pedro 4:12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y
subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Pag sinabing di karaniwang bagay, bihirang-bihirang mangyari. No? Kasi mahigpit na di ba? No? Versikulo 13, kundi kayo'y mga gala, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malapis na galang. Diba? Pag alam natin yung salita ng Diyos, no? Kahit dumadanas tayo dun sa mga mahigpit na mga pagsubok, pinagagalak pa rin natin yan. Nagiging proud pa tayo sa sarili po natin na dumadaan tayo daan sa mga mahigpit na mga pagsubok na yan. Kasi nga, nagiging karamay tayo doon sa mga hirap ni Kristo. At alalahanin po natin, pagka nagiging karamay tayo din sa mga hirap ni Kristo, yun yung tinatawag na tunay na mga alagad. No? Makakasama ngayon tayo din sa ipinangako ng Diyos kay Kristo. Kasi kung paano nakita natin doon kay Kristo na tumanggap ng putong mula sa Diyos, Ama, ganun din tayo. Kasi siya yung ulo di ba? Siya yung panganay. Siya yung pasimula. Di ba? Na kung papaano yung mga bagay na tinanggap niya sa kanyang Ama, ganun din tayo. Doon nga lang sa ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yan yung buhay na walang hanggan. Diba? Kaya sabi ni Kristo kanina, no? Yan yung sinabi niya, sa sanlibutan ito ay mayroon kayong kapit-hatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ang gagawin naman natin doon, no? Sa kabila ng mga dumarating ng mga pagsubok sa atin, kinakailangan, daigin natin ang sanlibutan dahil ang ginawa ni Kristo na dinaig niya yung sanlibutan. Paano natin gagawin yun? Nasabihin ba natin, si Kristo yun Siyempre, anak ng Diyos yun Bakit tayo, di ba tayo anak ng Diyos? Anak din tayo ng Diyos Tinawag tayo ng mga anak ng Diyos sa pamagitan ni Kristo tayo tagalangin din tayo. Ano ba tayo? Mamaya pag-aaralan natin yan. Kasi, di ba yung mga nakaraan na pag-aralan natin po natin yun? Magtagasaan din tayo. Mamaya pabasahin natin yan. Pero ang tanong muna, paano ba natin madadaig ang sanlibutan? Nire-refresh ko lang yung mga, yung mga isip ninyo yung tungkol sa mga pinag-aralan natin ng una. Kasi, ilang sapal tayo hindi nagkita Para meron tayong natatandaan. Paano ba natin madadaig ang sanlibutan? Brother Ray, meron siyang alam. Isip ka pa paano mo dadaigin? Sige, ganito na lang. Paano mo siya tatalungin? Pakibasa na lang po yung 1 Juan 5, versikulo 4. Tandaan po natin yan. Kasi napakahalagang bagay po sa atin yan. No? Bawat salita ng Diyos na pinag-aaralan po natin, napakahalaga po sa atin yan. 1 Juan, Kapitulo 5, versikulo 4. Pakibasa, Sister Lindy. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Ano yun? Paano natin madadaig sa sanlibutan? Ha? Yan. Sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. Yung pananampalataya natin doon kay Kristo. Kasi siya yung ibinigay ng Diyos na dapat po natin sampalatayanan.
Diba? Tandaan po natin yan. Wag na wag po natin kakalimutan yan para madaig natin yung sanlibutan. Para kahit anong mga kahirapan, kapighatian, no? Ano pa, kahapisan. Kasi yan yung mga darating sa atin. O, diba? Totoo ba yun? Kasi yung pag-ibig kay Kristo, meron talagang mga kahirapan, kapighatian, kahapisan, no? Pero hindi yan ang magiging dahilan upang tayo po ay maihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Totoo ba yun? Basahin po natin dun sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Roma. Roma, Kapitulo 8, versikulo 35. Nakuha na natin, ha? Kung paano po natin madadaig yung sanlibutan. No? Paano ba natin madadaig yung sanlibutan? Sa pamagitan ng ano? Pananampalataya. Yan. Very good si Brother Rin, no? Madadaig natin yung sanlibutan sa pamagitan ng pananampalataya. No? Basahin nga natin ulit para marinig po ng lahat. 1 Juan, Kapitulo 5, versikulo 4. No? Para doon sa mga nanonood din po sa atin. No? 1 Juan, Kapitulo 5, versikulo 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumaig sa sanglibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Yun, no? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay. Ibig sabihin, talagang mapagtatagumpayan po natin yan. No? Na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, no? Talagang madadaig natin yung sanlibutan. No? Na kung papaanong dinaig ni Kristo ang sanlibutan, makakaya rin po natin yan. No? Kaya pagka nakakaranas tayo ng mga mahigpit na mga pagsubok, alam niyo, pagka nakakaranas tayo ng mga mahigpit na mga pagsubok, diyan pumapasok yung Diablo. Totoo yun. Minsan, meron pa magpapayo sa'yo. Halimbawa, tingnan niya, bibigyan ko ng halimbawa. Pagka may karamdaman ka, diba? Pag mayroong masakit sa'yo, hindi mo maintindihan, ano yung papayo sa'yo? Tingin sa doktor. Oo, patingin sa doktor. Pero hindi masama man, patingin sa doktor. Ano masama yung minsan ipapayo sa'yo? Yan, diba? Eh, patingin ka doon sa ano? May kakilala ko. Baka na ano ka. O, diba? Bati ka. Nabati ka. Na ano ka. Nakulang ka. O, diba? Masama ba yun? Ha? Masama ba ang mga lumapit sa mga ganun? Masama yun. Sa mga hindi pa nakakaalam. O, basahin po natin doon sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy, Kapitulo, kung ako nagkakamali, 18, versikulo 10 hanggang 14. Pakinig po kayo, ha? Deuteronomy 18, Deuteronomy verse 18. Chapter 18, verse 10 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanguhula o
nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumalduman sa Panginoon. Na ito ay pinapalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. O, diba? Masama po yun. Kasi parang nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos eh. Kaya ang Diyos, paano ba mo nagpapagaling? Ha? Yan. Meron naman binigay si Kristo eh. Na halimbawa, yung nandito sa sanlibutan eh. Diba? Yung bula. No? Sumampalataya siya kay Kristo na mahipo niya lang. Yung laylayan ng kanyang gamit. Yung bulag ba yun o yung lumpo? O, diba? No? Hindi natin kailangan yung mga magsilapit din sa mga sa mga manggagawa niyan o kaya nakipagsanggunan din sa mga masamang espiritu. Alam mo, karamihan nga dyan eh, di ba? Lumalapit din sa mga Diyos-Diyosan eh, para magpagaling. Eh, ang Diyos na susungkat din sa mga Diyos-Diyosan. Ah, di ba? Ito eh. Kaya hindi pinahihintulutan ng Diyos. Kaya pagka dumadanas tayo ng mga pagsubok, nandiyan yung tukso, tutuksuhin ka. Pag hindi mo na pagtiisan yan, hindi mo na paglabanan yan, no? Madadala ka dyan. Mapapaniwala ka dyan. No? Paano ngayon yan? Yung binigyan ka ng, kwan, di ba? Ay, lumapit ka sa ganito, pinapagaling ka ngayon. Siyempre, maniniwala ka doon. Di ba? Huwag na huwag po natin kakalimutan. Bukod sa Diyos, ang Diablo, makapangyarihan din. No? Kung ang Diyos makapangyarihan, ang Diablo makapangyarihan din. Meron din mga nagagawa yan. Nagpapayaman din ang Diablo. O, di ba? Nagpapagaling din ang Diablo para mahikayat ka kasi ang Diablo, ginagawa na rin ang lahat para mahikayat ka. No? Pero pagka ang nasa puso mo at saka ang nasa isip mo, si Kristo lang. No? Nagagaling ako sa pamagitan ni Kristo. Malaking bagay yun. Pero kung naniniwala ka din sa mga bagay na hindi sinalita ni Kristo, eh dun ka matakot. Bakit? Sabi ni Kristo, no? Iginagalang ako ng kanilang mga labi, tatapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Bakit? Ha? Nagsisunod doon sa mga utos ng mga tao. Lumapit ka kay ganito. O, diba? Kaya sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ay ang utos ng mga tao. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, Romans 17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan, yung paniniwala lang po natin ay nandoon sa pakikinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Pag hindi sinalita ni Kristo, huwag natin paniwalaan. Kasi sinasabi, di ba? Sa Roma 10:17, yan lang dapat ang maging paniniwala natin. Sa English nga ng paniniwala, ano yung sa English nun? Yan, pananampalataya. No? Ang kinakailangan lang natin na dapat sampalatayanan yung mga salita sa pamamagitan ni Kristo. Pag hindi sinalita ni Kristo, huwag natin paniwalaan yan. Kasi talagang dadanas at dadanas tayo ng mga pagsubok at nandyan din yung mga
tukso habang dumadanas tayo ng pagsubok. Pero malalaman po natin yan na pagka tinutukso na tayo ng diablo, malalaman po natin yan. Paano natin malalaman yan? Ha? Pagka hindi na sa Diyos yung itinuturo. Mararamdaman kasi natin yan eh. Pero kung mabuti yan, kalooban ng Diyos yan, no? Huwag natin tanggihan. Pero kung hindi sa Diyos yan, kasuklam sa Diyos yan, tanggihan natin yun. Hindi natin kailangan yun. Kasi pag nakikisi tayo, nasa Diyos tayo, ang gumagawa sa atin, ang Diyos. Maging sa pagnanasa, maging saan? Sa pananalita. Minsan pagka inaano pa tayo, pag meron kasi tayo sa salita ng Diyos, no? Ano ba, pinayuhan ka? Lumapit ka din sa sa manggagamit na ito, yung nanguhula. Mapapaalalahanan mo pa siya, ay hindi, kasi hindi naman sa Diyos yan. Pinasusuklaman nga ng Diyos yan. No? Karoman duman sa Diyos yan, mga nagsisilapit yan. Pinapalayas nga ng Diyos yan sa harapan niya. Bakit? Isa ka ng Diyos eh. Hindi natin kailangan lumapit yun. Ang pagtiwalaan natin, si Kristo. No? Kasi yung pananampalataya kay Kristo, gaya ng mga inihalimbawa niya, na nandito siya sa sanlibutan, marami na siyang mga pinagaling. Manampalataya lamang tayo sa kanya, sabi niya, manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Hindi yung pananampalataya mo lang sa salita lang, no. Kailangan yung pananampalataya mo, nagmumula dito. Kasi meron na nananampalataya na ha? Kahit nanginginig pa ka eh. Pero yung sincerity, wala. Hindi nagmumula dito. No? Hindi po ganun. Pag nananampalataya tayo, buong puso natin, buong pag-iisip, buong kaluluwa. No? Tapos, buong puso natin ipinagkakatiwala sa Kanya. Na kahit anong nangyari sa atin, siya na ang nakakaalam nun. No? Kung kukunin yung buhay natin, okay na. At least, namatay tayo saan? Kinamatayan natin si Kristo. Kasi sa Biblia, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Yan. Kasi buhay talaga natin dito sa sanlibutan, hindi natin mapipigil yan sa kamatayan. Kung ipinagkaloob na ng Diyos at yan na yung itinakda ng Diyos sa iyo na mamatay ka, wala ka nang magagawa. Kasi Diyos na nagtakda eh. Hindi mo pwedeng pigilan yung kagustuhan ng Diyos. Sa Roma 9, parang isang magpapaliyok yan. Wala siyang karapatan. Walang karapatan ang palayok na tanungin kung bakit siya ginawa na gano'n. No? Kaya nga sabi dun, sino kang tumututol sa Diyos? Diba? Wala tayong karapatan tumutol sa Diyos. Kung ano yung plano ng Diyos sa atin, hindi natin pwedeng salo natin yun. Kahit yun na yung panahon ng kamatayan natin, liban na lang. Kung payagan ng Diyos na, mabuhay pa tayo kahapon tayo. Gaya nung kay Ezekias. Diba? Tumamatay na siya. No? Umiling siya sa Diyos. Ilang taon nang dinagdag sa kanyang buhay? 15 o 15 years. Ikalooban natin siya eh. Diba? Pero kung yun ay tinakda sa'yo, kasi sa Biblia, sa Hebreo 9, kahit anong panalangin pa natin, kung yan yung nakda ng Diyos sa atin, wala tayo magagawa. Ang importante lang yun, kung mabuhay tayo kay Kristo, pag namatay tayo, pakinabang sa atin. Pakinabang sa atin. Bakit? Ha? Kasi makakasama tayo din eh. Sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan eh. Di ba? No?
Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, no? Itinakda ng Diyos na ang tao mamatay na minsan, pagkatapos ito ay ang paghuhukom. No? Kasi lahat tayo maharap doon sa hukuman ng Diyos. Lahat ng mga ginagawa natin dito sa sanlibutan, tandaan po natin ha, lahat ng mga ginagawa natin dito sa sanlibutan, na isusulat yan doon sa aklat na buhay. Tayo ang gagawa ng sarili natin pagkaligtas. Hindi natin pwedeng iligtas yung kapatid natin, nanay natin, o ng mga magulang natin, mga lola natin, mga anak natin. No. Ang magagawa lang natin, yung alin, yung makapagpayo tayo doon sa mga mabubuting gawa. Kasi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, sabi ng Apostol Pablo diyan tayo magsisipagkahi. O Galacia 6. Basahin natin sa Galacia 6. Galacia 6, versikulo 9 hanggang 10. At wag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-anin tayo kung hindi tayo mga hihimagol. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. No? Yung mga mabubuting gawa, huwag tayo manghimangon dyan. No? Kasi sa pamamagitan ng mga gawa mabuti na yan, dyan tayo magsisipag-anin sa kapanahunan. No? Kasi yung mga mabubuting gawa na yan, pag yan yung nailista doon sa aklat ng buhay, yan yung pagbabasihan ng Diyos kung karapat-dapat ka nga ba doon sa pangako na ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ha? Kaya nga kung meron tayong pagkakataon, no? Magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. No? Huwag tayo manghimagon. Ngayon, gagawa tayo ng ng mabuti. Napagod tayo. Sayang yun. No? Ilang taong tayo gumawa ng mabuti, sabihin natin 50 years. No? Hindi natin alam. 2 years na lang yung tatagal ng buhay natin. Nakaisip tayo ngayon ng ng kasamaan. Ano yung kasamaan yun? Ha? Nag-imbot tayo. Diba? Matagal pa naman ang isip. Pag ginawahin ko muna yung sarili ko. No? Yung pag-iimbot mo, nakasama doon sa may kapwa mo. Sayang yung 50 years. Na pinagpagalan mo. Yung pala 2 years na lang yung buhay mo dito sa sanlibutan. No? Kung ano yung nailista doon sa aklat ng buhay, no? Yun yung ihahatid sa iyo ng Diyos. Kasi tayo ang gumagawa ng sarili po nating pagkaligtas. Kasi sabi nga dito ni Apostol Pedro, kung di ako nagkakamali. No? Basahin, o sa Filipos muna, basahin po muna natin dito sa Filipos. Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus na ngayong ako wala sa kundi bagkus na ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas
na may takot at panginginig. No? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuti kalooban. Take note po natin yan sa puso't isipan po natin. No? Yan yung paalaala ni Apostol Pablo. No? Gawin natin yung sarili nating pagkaligtas kasi individual yung kaligtasan. Hindi natin pwedeng ipasa yung kabutihan po natin, ipasa natin sa Kanya para maligtas din siya. Na halimbawa, tayo ang gagawa, tapos siya ang makikinabang. No. Hindi ganun. No? Kanya-kanya po tayong gawa. Hindi po natin pwedeng tayo ang gagawa at siya ang makikinabang. No. Kailangan kung gusto niyang maligtas, siya rin ang gagawa ng sarili niyang pagkaligtas. No? Kaya nga, sabi din sa mga sa mga sulat din sa may lumang tipan, yung tungkol sa mabuti at masama, piliin natin lagi yung mabuti, di ba? Sabi ni Haring Solomon. No? Kasi sa sanlibutan ito, puro kasamaan talaga yan. No? Yung mga may dudulot dito sa sanlibutan. Kaya nga, sinabi ng isang binate, no? Ang sinagot sa kanya ni Kristo, isa lamang ang mabuti. Sino yun? Ang Diyos. Pero pag dito ka aasas sa may sanlibutan, ako, ang prinsipe kasi ng sanlibutan, sino yun? Yan, ang Diablo. Kaya pag-aasa ka dito sa may sanlibutan, wala kang makikita ang ano dyan. Wala kang mapapalang kabutihan dyan. Kahit makamit mo pa yung buong sanlibutan, yung yaman ng buong sanlibutan. Kaya yung mga bata, ako, pag nag-aaral kayo, huwag niyong kakalimutan na laging lumapit sa Diyos, manalangin kayo. No? Bakit kailangan yun? Kasi sabi sa Biblia, magsipanalangin kayong walang pati. Bakit? Kasi nandyan lagi yung kasamaan. Ito, nandyan lagi yung kasamaan. Laging nakabantay. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, ano sinabi niya? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng iyong umuungan ay gumagala na humahanap ng masisira niya. No? Kaya simula pa nga lang sa may bata sabi nga sa Biblia, di ba? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya ihiwalayan. Ngayon kung itinuturo natin din sa mga bata, no? O itong gawin mo, magbato to. Lagi kang matakot sa Diyos, lagi kang manalangin, no? At pag naabot mo yung mga pangarap mo, huwag mong kakalimutan na ano, laging maging mapagpakumbaba. Kasi karamihan doon sa mga kabataan, hindi ko naman sinasabing lahat. Pag naabot na yung pangarap, no? Nakuha niya na yung mga gusto niya, nandiyan na yung pagiging pride. No, hindi natin kailangan yung pagiging pride. Kasi biyaya ng Diyos sa iyan Ngayon, ang sinabi ng Diyos, ano? Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Bakit kailangan natin yun? Kasi yung yaman hindi makapagliligtas sa iyan. No? Nakuha mo na nga yung gusto mo. Pinagkalog mo ng Diyos. No? Hindi ka may liligtas yan. Pero, kung ikaw, nabot mo na yung pangarap mo at nananatili kang mapagpakumbaba, ako, hindi lang ginhawa ng buhay ang nararanasan mo, na paghahandaan mo pa yung
future mo, yung future life mo, pagtapos mo dito sa sanlibutan. Bakit? Kasi sabi doon, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya kayong mga bata kayo, sige, okay lang yung mag-aral. No? Pero pag kayong mga nagiging kasama ninyo, di ba, tinuturuan kayo ng mga mabubuting bagay. No? Meron kasing sisira niyan eh. Sino yung sinisira niyan? Kasamang kasama. Yan. Ang sumisira niyan, yung mga mabubuting ugali, yung masamang kasama. Kasamang kaibigan. No? Kaya hanggat maaari, pagka kasama mo masama, huwag kang padaig sa masama. Kasi sabi ni Kristo, huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ayun siya. Kasi hindi may iwasan na meron talagang makakasama tayong masama eh. No? Pero wag lang natin gagayahin yung kasamaan nila. Hanggat maaari, daigin natin ng mabuti ang masama. Tayo ang mangingibabaw doon sa kanyang kasamaan na yung ipandadaig natin sa kanila, yung mabuti. Tandaan po natin, no, yung paggawa ng mabuti sa lahat, no, kung hindi tayo manghihimagod, no, sa kapanahunan, magsisipag tayo. No? Nag-iimpok kasi tayo ng kayamanan sa langit. Kasi yung kayamanan na yun, hindi kinakalawang yun. Hindi ginangat-ngat ng tama yun. Walang sino man makapagnanakaw yun sa atin. No? Kaya habang tayo nabubuhay dito, gumawa na tayo ng mabuti. No? Gawin natin lahat. No? Kahit nahihirapan tayo. Kasi yung pagtitiis po natin dito, sabi nga dun sa may Roma 8, versikulo 18. Pakibasa ulit din. Roma 8, versikulo 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahiyag sa atin. Oh, di ba? Mahahiyag sa atin. Yung pagtitiis kasi natin dito, kasi pag gumagawa lagi tayo ng mabuti, no? Marami tayong tinitiis dyan. Totoo yun. No? Bakit marami tayong tinitiis? Kasi minsan, iyuyurakan na yung pagkatao natin. No? Minsan, pinagsasabihan pa tayo ng masama dahil sa pagtulong natin. Di ba? Eh, ang gusto lang naman natin, maipadama doon sa isang tao yung kabutihan na kahit gaano siya kasama, no? Ipinapadama pa rin natin yung kabutihan natin sa kanya. Kaya yun yung mga tinitiis natin, yung mga sinasabi sa atin, yung mga pagtutuya sa atin. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, tungkol sa pagtitiis, hindi natin kailangang itumbas yan doon sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kasi yung pagtitiis natin dito sa sanlibutan, may katapusan yan. Magtiis tayo, sabihin natin 20 years, 30 years, o kahit sabihin na natin 70 years o 80 years hanggang sa mamatay tayo. May katapusan. Pero yung kaluwalhatian na matatamo po natin, o yung mahayag sa atin, ano yun? Buhay na walang hanggan. Yan. Yung buhay na walang hanggan na makakamit natin sa pamamagitan ni Kristo, walang katapusan yun. Kahit milyon, bilyon, trilyon buhay pa na dumating sa'yo, eh habang buhay nga yun, buhay na walang hanggan eh. Pag sinabing walang hanggan, walang katapusan yun. O, may tutumbas mo ba yung 70 o kaya 80 years? Sa atin, totoo yun, napakahaba na yun. Yung pagtitiis natin yun. Pero, mabilis lang ang panahon. Huwag nating sayangin yung buhay natin na inilalagi natin dito sa sanlibutan
eh walang tayong mapapakinabang o walang mapapakinabang ang Diyos sa atin. Huwag natin sayangin yung buhay natin. Lalong-lalo na tayo na mga tumatanda na. No? Ilang years na lang. No? Ang titiisin natin dito. Kaya ngayon sa pananampalataya, ano ba yung mga dapat natin ipamahagi sa ating pong pananampalataya? Kailangan alam natin yun. At kailangan, hindi sa bukod, hindi lang sa alam natin yun, kundi kailangan na isasagawa din natin sa buong buhay natin. Ano ba yun? Ha? Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pedro. Ha? 2 Pedro 1, versikulo 5 hanggang patuloy sa versikulo 7. 2 Pedro 1, 5 hanggang 7. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Tandaan po natin yan. No? Meron po tayong idaragdag sa pananampalataya. Meron po tayong ipamamahagi sa ating pong pananampalataya. Nandyan yung alin? Ayon sa pinasa po natin, yung kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at ang pag-ibig. No? Bakit kailangan natin ipamahagi yan? Sa ating pong pananampalataya. Ha? Versikulo 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat yung mga bagay na yan na ipinamamahagi po natin sa ating pong pananampalataya, isakabuhay po natin yan. Para hindi tayo pabayaang maging mga tamad. Ibig sabihin, yung walang ginagawa. No? Kasi pag na kay Kristo ka, meron at meron kang gagawin. No? Meron at meron tayong gagawin. Hindi yung pag-ibig na walang aksyon. Merong aksyon lagi yan. No? Kasi ang pananampalataya, sa kabuuan yan, ano yun? Ha? Galatia 6, versikulo 4 ba yun? Yan. Ano sinabi dyan? Galatia, kapitulo 6, versikulo 6. 5-6 pa lang. Galatia 5, versikulo 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung pag-ibig kasi na yun, yung may gawa. No? Yung meron tayong gagawin. No? Yan yung mga buhay na gawa, hindi yung patay na mga gawa. Kaya yung 7 na yun, dadagdag po natin o ipamamahagi po natin doon sa ating pong pananampalataya. Kaya po pinapagawa yun para hindi tayo
mapabayaang maging mga tamad. No? Talagang sumasagana po sa atin yung pag-ibig at pagkakilala kay Kristo. Kasi nandyan na yung kaalaman, no? Nandyan yung kagalingan, ano pa? Pagpipigil, pagtitiis, no? Kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid, at saka yung pag-ibig. Pag nasa atin lahat yung mga bagay na yan, hindi na tayo magiging tamad pa. Kasi pag meron kang nakita dyan, na nahihirapan, no? Kahit sino pang tao yan, tutulungan mo yan, hindi mo intindihin yung kasama yan. Kasi ang goal mo, yung makagawa ka lagi ng mabuti. Yun ang goal mo eh. No? Parang si Kristo, hindi niya tinitignan yung kasamaan. Kasi ang gusto ni Kristo, ano? Ano yung ibig ni Kristo? Nakalimutan mo? Lahat ay maligtas. Ano pa? Habag ang ibig ko. Ano ba yung habag? Awa. No? Kaya kahit sinong masama dyan, hindi na tinitignan yung kasamaan na yun yung pinagbabasihan niya. No? Kasi mas nakakaawa yung isang taong masama. Bakit? Alam niyo kung bakit? Ha? Ilang percent na lang yung natitira sa kanya para siya ay ano? Maligtas. Alam naman natin na ang isang taong masama, ano yung mamanahin niya? Yan. Yung kaparusahan. Ilang percent na lang, napakaliit na lang. Pag hindi niya naalis yung kanyang kasamaan, pagkamatay niya, saan siya pupunta? Doon, sa may dagat-dagatang apoy, doon sa impyerno. Hindi ba tayo naaawa niya? Ha? E paano kung pamilya natin yun? Huwag na natin yung tignan yung pagiging pamilya natin. Yung sa ibang tao na lang. Kasi ang Diyos hindi nagtatangi ng tao eh. Kaya ka naawa ang Diyos sa atin eh. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para mabigyan ng pagkakataon yung lahat ng mga tao na maligtas. Na kahit mahirapan si Kristo, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Diba? Nakitulad sa mga tao. At ano pa? Nag-anyong alipin pa. Tinanggap niya ang lahat ng mga hirap. Pero yun yung habag na ipinagkaloob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Inilagay niya sa... O, tingnan natin. Dito po sa mga sulat ni... Kung di ako nagkakamali, dito sa mga sulat ni Apostol Juan. 1 Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Kung paano ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay dahil sa atin, ganon din tayo. Baka mamaya isipin nyo, si Kristo pinako sa krus eh. Hindi magpapako ka rin sa krus. No. Dawa ka natin isip natin. Hindi sa ganong pamamaraan. No? Kunin natin yung yung buod sa ginawa ni Kristo. Alin yun? Yung awa na kahit anong ginawa sa kanya. Habag pa rin yung umiral sa kanya. Ganon din tayo. No? Pagpapakababa pa rin yung yung pinakita ni Kristo. Ganon din tayo. Ganon yung pagbibigay ng buhay. No?
Di baling yung kanyang buhay mawala. No? Ganun din tayo. No? Hindi yung kinakailangan na literal na magpapako tayo sa krus, no? Hindi yun. Kasi hindi yun yung buod na ipinapakita ni Kristo dun. Kundi, isi-share po natin yung buhay natin doon sa mga kapatid po natin. Halimbawa, pagkain na natin to. No? Meron tayong pagkain dito. No? Kakainin na lang natin. Eh, meron tayong nakita dyan. Nagutom na gutom. Mas malala pa yung dinanas. Ilang araw na hindi kumakain. Ikaw, agahan pa lang yung hindi mo pagkain. Diba? Eh yung ilang araw na hindi kumakain yun. Imbis na sa ikalalakas pa ng katawan mo, ikabubuhay mo yun, no? Isishare mo pa sa kanya. Yun yung buod na gustong iparating po sa atin. No? Yung share your life. No? Ayun ang ibig sabihin yun. Hindi yung kinakailangan magpapako ka rin sa cross dahil kasi yun yung ginawa ni Kristo. Hindi yun. No? Kung meron tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti, gawin natin yun. No? Kung meron tayong nakikita nagugutom dyan, no? Paano lang na-share mo? Kaya kung gusto mo, ibigay mo lahat. Kasi kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, gagantihin ka ng gusto. Kung mabuti yung ginawa mo sa may kapwa mo, mabuti rin yung ibibigay sa ng Diyos. Baka mamaya, bigla ka rin makapulot yan. Oh. Ng pangkain mo, hindi mo alam. Mayroong mga pagkakataon na gano'n. Nasusubukan niyo na ba yun? Kaya yung paggawa ng mabuti, hindi po natin kinakailangan ikapagod yun. Kasi balang araw, doon tayo magsisipag-aral kung hindi tayo manghihimagod. Kaya hanggat may pagkakataon na magsagawa tayo ng mabuti, piliin po lagi natin yung mabuti. Kung meron pang mas mabuti doon, doon tayo. Kung meron pang pinakamabuti doon, doon tayo. No? Huwag lamang po tayong, masilo ng diablo. No? Kasi sa bawat paggawa natin ng mabuti, nandyan yung bumubulong ng kasamaan. Totoo yun. No? Malalaman naman natin yun eh. No? Pag mabuti yung ibinubungan natin, ibig sabihin, ang nasa puso natin, mabuti. At sino nananahan sa puso natin pag mabuti yung ginagawa natin? Yan, si Kristo. Pero pag ang ibinubungan natin masama, ang nasa puso natin masama, sino ang nandito sa puso natin? Ang diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula, ang diablo, masama na yan. Makasalanan. Kaya huwag natin pahintulutan yun. No? Kasi, pag pinahintulutan po natin yun, yan yung sinasabi na, nasilo na tayo, nasila tayo. Kasi ang diablo, ano yung ginagawa niyan? Gumagala ng mahanap ng masisila niya. Diba? Walang ano yan, walang hinto yan. Sino yung sinisila niya? Yung sa kanya na? No. Siyempre, yung wala pa sa kanya. At sino yung mga wala pa sa kanya? Yung mga nagsisigawa ng mabuti. Kasi yung mga nagsisigawa ng mabuti na yan, yan yung sa Diyos. Inaagaw niya kasi yan. Para matagdagan pa yung kanya. Oo. Kasi pagdating ng panahon, diyan papasok yung Armageddon. Natitipunin niya ang lahat ng mga para doon, mapuot sa Diyos. Makipagbaka. Pero, ayon na rin sa Biblia, hindi mananaig yan. No? Kaya habang tayo nabubuhay, no? Piliin natin maging mabuti sa lahat. No? Kung ano man po yung mga ginagawa natin, sabi ni Apostol Pablo, Colossus 3:17, ano mang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo saan? Sa pamagitan ng Jesucristo na kayo'y nagpapasalamat
sa Kanya. No? Kung ano man yung mga ginagawa natin sa salita o sa gawa, no? Gawin lagi natin yan sa pamagitan ni Kristo. Paano yun? Lagi natin isa sa puso at saka isa sa isip. Gawa ba ni Kristo to? Diba? Halimbawa, kasi ano ba yung mga kadalasang nagagawa natin? Ha? Kala natin napakaliit lang. Ha? Na hindi gawa ni Kristo. Pero minsan, binabaliwala natin. Kala kasi natin, napakaliit na bagay lang para sa atin o para sa Diyos. Ano yun? Yung laging nasa atin, nasa puso natin. Binanggit na ni Brother Jody yung kanina. Ano yun? Pinarinig niyo? Sama ng loob. Kala natin, simpleng bagay lang yun. Pero, naglulubog sa pero napakalaking bagay sa atin yun na sirain yung ating pong pananampalataya. Kaya nga sinabing masama ang loob eh. Logic na lang. Ano yung nasa loob mo? sama. Diba? No? Simpleng bagay yun, nakala natin, baliwala lang, pero yun yung mag-uumpisa para tayo ay mawala sa pananampalataya natin kay Kristo. Bakit? Ha? Kasi doon na mag-uumpisang manahan sa atin yung Diablo. No? Kasi ang Diablo masama. Ngayon, kung nasa loob natin masama, ang nananahan sa atin, Diablo. O nakikristo ka pa ba? O diba? Kaya natin, simpleng bagay lang pero malaki ang nagagawa nito para masila tayo ng Diablo. Kaya hanggat maaari, yung sama ng loob, alisin natin yan. Hindi natin kailangan yan sa buhay natin. Dahil meron tayong goal. Ano yun? Yung makabahagi tayo doon sa ipinangako ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na siyang buhay na walang hanggan. No? Kaya yung mga bagay na ikakasama ng loob natin doon sa isang tao, isinalan natin yun. Tayo magtanim ng galing. Piliin lagi natin yung mabuti, huwag yung masama. No? Lalo-lalo doon sa mga kabataan. No? Paano nagkakaroon ng sama ng loob sa mga magulang? Yan. No? Hindi nyo kailangan magtanim ng sama ng loob sa mga magulang. Bakit? Ha? Kasi yung mga magulang, no, sila ang nagtuturo doon sa kanilang mga anak para maging mabuting tao sila. No? Ang magulang ang pinaka-best friend. Dati, pinapangaral sa amin yan. No? Ano pa? Ha? Sige nga, magbigay nga yung mga kabataan dito. Para hindi lang kami mga matatandang naaaralan, pati yung mga bata rin. No? Kasi yung galit ninyo sa inyong mga magulang dahil napagsasabihan kayo doon sa mga ayaw ninyo. No? Hindi maganda na magtanim kayo ng sama ng loob. Totoo yun. No? Bakit? Kasi yung mga aral na yun na ibinibigay sa inyo ng inyong mga magulang, yun yung magiging pasimula ninyo para magkaroon kayo ng mga mabubuting gawa. No? Dahil sa sobrang dami ng kasamaan dito sa sanlibutan, iba't ibang pinanggagalingan ng kasamaan. No? Pag hindi kayo naaralan ng inyong mga magulang, no? Malulugmok kayo doon sa kasamaan na iniisip ninyo, mabuti itong ginagawa ko. Bakit? Kasi walang nagtuturo sa inyo ng mabuti. So, di ba?
gagawin nila sa kapwa nila sa labas, magagayat sa kanila, sasaktan sila. Oo. Patay mo nga yan, taong yan, oh. Patay mo yan kasi masama yung ginawa sa akin, oh. Pinawala ko, eh. Doon nagsisimula yung maliit na bagay. Pagdating ng panahon, pag hindi naaralan, no? Akala tama, pero pagdating ng panahon, mali. No? Kaya napaka-importante sa atin, no? Lalo-lalo na doon sa mga anak, yung may turo, yung kabutihan. No? Habang maliit pa, kasi sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat ng lakaran pagka tumanda man siya, hindi niya ihiwalayan. Nalalaman niya na kagad yung mga mali at saka yung tama na dapat ng gagawin. No? Lalo-lalo na ngayon, yung tungkol nga doon sa ano, sa pagsiselfon, ang dami na. No? Minsan, akala natin, doon sa mga anak ha, kaya hindi natin pinagsiselfon. Ang iniisip ng anak, kasi magbigay nga kayo ng halimbawa, pag ibigay pinagsiselfon ng yung mga magulang. Ha? Ba't hindi ka sisito? Bakit? Para hindi po matukso sa mga napapanood na O, isa yun. Yun yung mabuting pag-iisip. Pero dun sa isang anak, minsan, palagi rin ang ganito. Minsan na naman mag-cellphone, minsan na naman. Pero no. Kaya yung cellphone na yan kasi, may gamit talaga yan. Dun sa mga importanteng bagay. Pag nagagamit mo kasi ang isang bagay sa mabuti, okay yan. Pero kung yung cellphone na yan, nagiging dahilan, lalo-lalo sa mga gawain bahay. Di ba? Minsan pag inutusan ka, wait lang. O, di ba? Kasi bakit? Ano, nilalaro yung cellphone. Di ba? Simpleng bagay lang yun, pero doon tayo makakakuha ng isang halimbawa ng mga anak na kung bakit hindi minsan pinagbabawal sa inyo na mag-cellphone dahil napapabayaan na, napapansinan na yung mga magulang na napapabayaan nyo na yung mga gawain bahay. Alam niyo ba yung mga gawain bahay niya? Yan yung starting ninyo para makatayo kayo sa sarili ninyo. Para pagdating ng araw, mabuhay kayo ng independent. Bakit? Pag wala kayong alam na gawain bahay, mabubuhay ba kayo? Ha? Magluto ng kanin. Eh baka hindi nyo alam magluto ng pagkain, paano kayo kakain? Kaya ng bigas. Pag di kayo marunong maglaba, paano kayo Susot. ng damit? O, di ba? Pag hindi kayo marunong mag-igip ng tubig, o, di ba? So, simpleng bagay yun sa mga gawain bahay, pero malaking tulong yun sa inyo, sa paglaki ninyo, para maging independent kayo sa buhay ninyo. Makatayo kayo ng sariling buhay ninyo. Kasi hindi habang buhay, bata kayo. No? Hindi habang buhay. Kasama yung magulang. Kasama nyo yung magulang ninyo. Baka mamaya, mas malala pa yung pagsubok na dadaanan ninyo kaysa doon sa dinanas ng magulang ninyo. Paano kayo haharap doon sa sanlibutan ito na puno-puno ng kasamaan kung hindi kayo nasanay ng magulang ninyo? Baka mamaya, magkasakit lang kayo. Eh wala na yung magulang ninyo. Ano mangyayari? Depression. Wala na kayong pag-asa. Nandiyan na ngayon nyo, pumapasok na yung mga masamang pag-iisip na hindi na matino. Walang sa isa yung buhay. No? Kaya habang bata pa lang, tinuturuan na. Kaya huwag kayong maghihinanakit. Hindi nyo kailangan magtayo ng sama ng loob sa mga magulang. No? Sa ngayon, bata pa kayo, maaaring hindi nyo naiintindihan yun. No? Pero hindi habang buhay bata kayo. Balang araw, marirealize ninyo sa sarili ninyo na tama yung mga bagay na itinuturo sa inyo ng inyong mga magulang habang bata pa kayo. Matalang pabatay yung nagpapakamatay. Mga kabataan. Lalo na dun sa mga pagkain. Huwag kang kakain yun. Kala nyo, baliwala lang yun. O ngayon, ano yung parang number 1 mo yata na sakit kahit sa mga bata dumarating, ano yan? Kidney failure. Sa kalalaro ng cellphone, hindi na umiinom tubig. Isa pa yun. Kasi doon lahat pinanggagalingan yun eh.
Hindi na natutuwa. Diba? Sa kinakain, sa ginagawa, sa puyat, no? Sa paglipas sa pagkain. Kaya ngayon, puro balita, bata pa lang, ganyan pa lang, minsan, ano pa nga lang eh. Kasi, nasama na dun sa may, kumbaga sa yung bata pa lang, pinaiinom na kagad ng soft drinks, milk tea, kung ano-ano pa mga pagkain na ano. Pero pag gulay ang inihain mo, ayaw. Kaya ngayon, yung buhay ng tao, maiksi ng maiksi. Diba? Kaya pag sinabihan yung isang bata, huwag kang kakain yan. Di pa makikinig, pagagalitan ka pa. No. Tapos sasama pa yung loob. Huwag ganun. Okay, hindi humaba yung buhay. Kasi sabi nga, hahaba ang buhay mo pag nakinig ka sa magulang eh. Kasi yung paggalang sa magulang, pagrespeto sa magulang, meron unang pangako ang Diyos yan hanggang sa bagong tipan. Kung gusto mong humaba yung buhay mo, no? Igalang mo yung magulang mo. Kasi yan yung unang pangako. Paano ba yung igalang yung magulang? Siyempre, susunod ka doon sa sinasabi ng magulang. Kung kakain ng ganito, No? kumain. Oo. Wala talagang itinuturo yung magulang na masama sa kanyang anak sa ikabubuti niya. Basta sa ikabubuti niya. Oo. Kaya yun po, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga po sa atin. Hindi lamang tayo kasi dapat na maaralan yung mga may edad na yan, kundi din sa mga kabataan. Para magsisunod din sila doon sa mga, naumpisan po natin sa paglilingkod sa Diyos. Ang importante po kasi sa atin, para may sagawa po natin yung lahat ng mga bagay niyan, lagi tayong nananalangin. Panginoon, sana sa pagpasok ko muli sa school na ito, sana po, ingatan niyo po ako kasama ng aking pong mga magulang. Sana po, pagka meron po ako mga nakakasalamuha na mga masamang tao, sana po, yung magbubuting bagay pa rin yung manahig sa akin. Ganun ba? Kasi natuturuan tayo na magabayan ng Diyos. Kasi mas masarap na mabuhay na may Diyos na gumagabay sa atin. Kasi kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Wala. Kahit gustuhin natin, hindi natin magagawa yan. Kaya nga sabi ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya habang bata pa, palagi po tayong lumapit kay Kristo. Kasi siya lang ang may kakayanang tumulong sa atin doon sa mga bagay na dinadanas po natin dito sa sanlibutan. Kung hindi pa tayo dumadanas sa mga maigpit na pagsubok, dadaan po tayo dyan balang araw. Ngayon, kung hindi tayo handa, madali tayong mabubuwan. Madali tayong madadaig ng diablo. Pero kung simula pa lang, para tayong maging matibay, ano ba yung dapat natin gawin? Efeso 3, versikulo 17. Hanggang patuloy dyan. Ano sinasabi dyan? Efeso Kapitulo 3, sa huling talata natin pong babasahin. Versikulo 17 hanggang patuloy. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang kung kayo mag-ugat, alam niyo yung isang puno pagka maugat, diba hindi basta-basta nabubuhan yan. Diba? Pag si Kristo kasi, ang pinananahan natin sa ating pong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Magkakaugat tayo. Ibig sabihin, makapit yung sa puso natin si Kristo. Upang kung kayo mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Nagiging matibay tayo doon sa pag-ibig. Pag pag-ibig kasi pinairan natin, may kasama ba doon?
Pag-ibig yun, pagmamahal yun. Di ba? Hindi ka makakagawa ng masama doon. No? Ang tungkol sa pag-ibig, na si Kristo yung pinapanahan mo sa puso mo. Ha? Meron kasing pag-ibig sa salapi. May kasamaan talaga yun. Kasi yung pag-ibig sa salapi, ugat kasi ng kasamaan yun. Pero yung pag-ibig na mula kay Kristo, na si Kristo mismo ang pinapanahan natin sa ating pong mga puso, walang kasamaan doon. Ang gagawin pa yun, ano pa? Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal, kung ano ang luwang, at ang haba, at ang taas, at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayid ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Kaya ang kailangan natin ipanahan sa ating pong mga puso, si Kristo. Paano yun? Ha? Lagi natin pinagbubulay-bulay sa ating pong mga sarili. Gawa ba ni Kristo ito? Pag hindi gawa ni Kristo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Kung nagawa ko po yung mga bagay na ito, hindi ko po sinasadya. Di ba? Panginoon, sana po lagi po kayong nandito sa puso ko para hindi po ako makagawa ng masama. No? Na kahit anong kasamaan man yung makaharap ko, manayin po rin nawa palagi sa akin yung pag-ibig niyo. Mga ganun. Huwag po natin kakalimutan na lagi magsipanalangin sa Kanya. No? Kasi yun po yung utos din po sa atin. No? Na kahit ano yung mga bagay na ginagawa natin, sa salita o sa gawa, gawin po natin sa pamagitan ni Kristo na tayo ay papasalamat sa Kanya. Na kahit ano mga dumating sa atin, lagi natin pagpasalamat yan. No? Kahit ano pa yan. Pag dumadaan sa isang pagsubok, pasalamat pa tayo sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, salamat. Kahit ito yung mga pagsubok na dumarating sa akin, sa aking pamilya, nananatili pa rin sa akin yung lakas ng pangatawan. No? Nananatili pa rin sa akin yung mga salita na palagi mong pinapaalala sa akin. Di ba? Mas mabuting ganun. Kasi bakit? Nagagawa po natin yung mga bagay na sinasalita ng Diyos para sa atin. Kasi kailangan po natin maiharap yung atin pong mga katawan na isang haing buhay banal na kaaya-aya sa Diyos. Bakit? Bakit kailangan natin may harap yun? Ha? Yan. Kasi yun yung katampatang pagsamba sa Diyos. Roma 12, versikulo 1. Ito ba yan? Basahin natin para malinaw. Roma, kapitulo 12, versikulo 1. Kaya mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung katampatang pagsamba, no? Yan yung kinakailangan maiharap po natin yung ating mga katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos. Isipin lagi natin kung ano yung mga kaaya-aya lagi sa Diyos. Isipin po lagi natin yung kung saan tayo magiging banal sa harapan ng Diyos. Isipin po lagi natin na kinakailangan yung katawan po natin ay naihahain po natin sa Diyos na isang haing buhay. No? Kaya yun po mga kapatid ko sa Panginoon. Nawa yung mga bagay na ito ay may isagawa po natin sa buong panahon ng ating pong buhay. No? Kasi yung tunay na pagsamba sa Diyos, hindi yan ginagawa sa isang araw lang. Hindi yan ginagawa sa tuwing Sabado lang.
No? Kundi sa buong panahon ng buhay natin, hanggat may panahon po tayo na tayo nabubuhay. Oras-oras, minuminuto, araw-araw, kahit anong araw yan, walang pinipili yan. Yun yung katampatang pagsamba. Na may iyaharap po natin yung ating pong mga katawan ng isang haring buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos. Kasi yan yung katampatang pagsamba. Sana po mga kapatid ko sa Panginoon, ay meron naman po tayo napulot na aral at may sakabuhay po natin ang mga bagay dito sa ating pong buhay. Kasi yung panahon po natin, nakikita po natin, pasama ng pasama ang sanlibutan. No? Alalahanin po natin yung nangyari dun sa may Sodoma at Gomora. No? Dahil sa kasamaan ng tao, anong ginawa ng Diyos? Doon sa may Sumura at Gomora. Ay, Sumura at Gomora. Ay, Sodoma ba yan? O, Sodoma at Gomora. Ha? Sinunog po. Yan, sinunog. No? Dahil sa galit ng Diyos. No? Kaya nakikita po natin, no? Yung kasamaan ng tao, pasama ng pasama. Bakit? Kasi kung nung una, malapit na ang kaharian ng Diyos, no? Mas lalo na sa panahon po natin ngayon. Kasi ang panahon, hindi yan paurong. Kundi pasulong. At yung buhay natin, hindi yan pahaba, kundi paiksi ng paiksi. No? Kaya dapat, yung buhay po natin, gamitin na po natin yung mga natitirang panahon po natin dito sa sanlibutan. Gamitin na po natin yan sa paglilingkod sa Diyos. No? Gamitin na po natin yan tungkol sa paghahain po natin ng isang haing buhay yung ating pong mga katawan. No? Na maging banal, na maging kaaya-aya sa Diyos. Yan kasi yung tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito at nawa ang kapayapaan, kaamuan, kahabagan at pag-ibig na mula sa ating pong Panginoon sa Kristo ay sumating pong lahat.